At lahat po kayo na mga inmates, binabati ko po kayo ng magandang umaga. Dito po sa Santiago, nakadestino po ako. Praise the Lord, at may mga kapatiran sa Santiago, BGNP Santiago City. Long years na ang dinadalaw namin yung Santiago, pero praise the Lord. Face to face noon na pupunta kami dyan sa inyo, pero dahil sa mga sitwasyon at siguro mamaya may bahagi ako na living testimony sa inyo din. At lahat ng mga iba't ibang lugar, hindi ko na mababanggit yung kung saan kayo na nakadetain na BGNP dito sa Pilipinas or anumang lugar, pero nawa, prayer ko po ay ang Panginoon ay kumilos sa atin sa oras na ito, sa ating Bible study, naway magbigay ang ating Panginoon ng kaliwanagan sa atin. At bago natin umpisahan, bago natin basahin ang salita ng Diyos, ay tayo po ay manalangin. Hallelujah. We praise your holy name, Lord Jesus. Thank you so much, Father, for your goodness, your greatness, and your mercy. Thank you for this privilege na ang lingkod mo po ay makapag-minister sa mga kapatiran namin na nasa piitan. At ang dalangin po, ikaw nawa ang kumilos at i-open mo ang spiritual senses namin para maintindihan namin ang kaliwanagan ng mga salita mo. At ang mga salita mo ay magbigay lakas, kagalingan, at your word will bring us our deliverance and restoration, and even, O God, yung mga bandage ng buhay namin, Panginoon, ay ma-release kami, Panginoon. At mga sitwasyon ng buhay namin, walang imposible sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Gamitin mo po ang lingkod mo according to your own will, Lord God. Thank you in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Ang Bible text natin ay matunghayan natin sa Jeremiah 24 verse 6 to 7. Jeremiah, kung may mga Bible tayo dyan, pwedeng umpisan or kung ipakifollow na lang, Jeremiah 24 verse 6 to 7. Sabi po dito na my eyes will watch over them. I will bring them back to this land, and I will build them up and not to tear them down, and I will plant them and not to uproot them. I will give them a heart to know me, that I am the Lord. They will be my people, and I will be their God, for they will return to me with all their heart. So yan po ang Bible text natin na ating yan ang Bible text natin, at ating yung topic natin is experiencing God's promises. Hello. Ang si Prophet Jeremiah po, mga kapatid, ay siya ang isang propeta ng ating Panginoon that the Lord speak to Jeremiah through revelation, through visions, and nakita po ni Jeremiah that one day through the Nebuchadnezzar, may vision na ipinakita ng Diyos kay Jeremiah. At nakita niya na may good at may bad at saka may hindi maganda. Pero sabi niya, may mga na-scatter yung mga Israelite people. So, sabi ni Jeremiah, sabi ni ang Diyos, ano makikita mo? Yan ang nakita niya, may mga good things and bad things, and they are very good. But they are also very bad. But ang sabi ng Diyos, dahil na-scatter yung mga Israelite people, may mga hindi maganda na nangyari sa kanila, kaya they are all scattered. Pero yung mga na-scatter na hindi maganda ang mga nangyayari sa kanila, na because they are being, yung mga Israelite people are, ang daming kalaban nila, at even now in this time, ang daming mga tatangkang talagang wasakin ng Israelites, ang mga chosen people of God.
Pero ito, ang sabi ng Diyos sa mga Israelites na na-scatter, I will watch over them. Kahit na-scatter sila, kahit hindi maganda ang mga pinagdadaanan nila, kahit may mga sitwasyon nila, pero I will watch over them for their good. Kahit ganyan ang mga sitwasyon, kahit ganyan ang mga nangyayari sa kanilang buhay, I will watch over them. So ito po ang i-claim natin sana na promise ni Lord, na kahit may mga pinagdadaanan, kahit kayo po mga kapatid namin dyan sa DGNP, may mga pinagdadaanan, hindi ko alam kung anumang mga sitwasyon, ano yung mga kaso, mga cases ninyo, ilang taon kayo na o ilang buwan kayo dyan sa PGNP, may mga pinagdaanan nyo, iniwan nyo yung mga family nyo, pero ito ay claim natin sana na promise ni Lord. Nasabi niya na I will watch over them. May the Lord watch always yung buhay natin at hindi lang over them. Ibig sabihin, hindi lang po kayo, pati yung mga family nyo na naiwan doon sa yung mga bayan, so yung mga lugar na Lord sana ang mag-watch over them para sila po they will live in a good way of life. They will live na may takot sa Diyos at ang Panginoon sana ang gumawa ng Panginoon ay ang gumawa ng paraan para yung mga family ninyo at kayo po ay may raise up. Sabi ko dito, I will bring them back to the land. Ibig sabihin, may restoration. Kahit ganyan ang mga situation, I will bring them back. So ang i-claim natin na promise ni Lord, na kayo po ay nasa piitan, pero the Lord will open doors and blessing para maibalik kayo sa inyong mga tahanan, sa inyong mga pamilya, sa inyong mga lugar, para kayo po ay mabuhay na may kapayapaan, para kayo po ay mabuhay na naglilingkod sa Diyos with the joy to serve the Lord. Hallelujah. So yan po ang i-claim natin. I will bring them back to the land and I will not tear them down. Ibig sabihin yung tear them down is I will not destroy them. I will plant them, not to uproot them. Hallelujah. So the Lord yung promise ni Lord, He want us to be planted in His kingdom. Amen. Gusto ng Diyos na tayo po ay mai-plant sa Kanyang kaharian para tayo po ay mamunga or tayo po ay to live in accordance with the will of God. So I will give them a heart. So kailangan lamang na yung ibigay ng Diyos natin, yung heart natin ang laging nasasaktan, lang heart natin ay kailangan din mai-correct yung heart natin. Sometimes yung heart ay may mga bitterness, may mga sitwasyon ng puso natin na yan na ang nagpo-cause sa atin ng mga hypertension. Hello? So, even natural and spiritual. Yung natural, yung binabantayan ng doktor kung may sakit tayo, yung blood pressure, yung circulation ng blood at yung heart natin, yung beating ng heart natin. Kaya kahit ang Diyos, binabantayan niya din ang puso natin kung ano nasa loob ng puso natin. So sabi niya, I will give them a heart to know me para makilala natin ang Diyos na buhay, makilala natin na siya ay tunay, tapat, walang kapantay, walang katulad ang ating Panginoong Jesucristo. So, a heart to know me, for I am the Lord and they will be my people. So we need to assure that we are the people of God. We need to assure na tayo po ay mga Christians, mga nanampalataya sa Diyos, and they will return to me with all their heart. So, may 3 major point na gusto kong i-share sa inyo dito sa Bible text na ito na to experience the God's promise. Number 1, surrender our everything to the Lord. Amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. Number 1 na gawin natin, we need to surrender our everything to the Lord. Our everything. Sabi po ng Romans chapter 1 verse 2, sabi po dito, na therefore, I urge you brothers, that in view of God's mercy, offer your to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, and you will be able to test and approve what God's will is,
His good, pleasing, and perfect will. So ito mga kapatid, ang prerequisite para ma-experience natin yung promise ni Lord, na yung promise niya sa mga chosen generation, sa mga anak niya. Sabi niya, I will restore them, I will bring them back, I will not destroy them, I will watch over them. So, paano natin ma-experience? Kailangan natin i-offer ang ating everything to the Lord. Kahit bahay mo yung bahay, kung hindi ka pumunta, hindi ka pumasok sa bahay, we cannot experience yung comfort. Nasa labas tayo lamang kasi hindi tayo pumasok sa loob ng tahanan. Kahit pumasok tayo, kung wala kang susi, naiwan mo at nawala yung susi, hindi ka makapasok sa iyong tahanan. So ganyan din, ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay buhay, tunay, tapat, at He is a miracle God. Pero kailangan i-surrender natin ang everything natin sa Kanya. Ano ang mga i-surrender natin sa Kanya? Number one, our time. Yung time natin. Ang daming tao na sinasayang nila ang oras. Yung oras, hindi natin maibalik ang kahapon. Hindi natin maibalik ang nakaraan na taon. Pero kailangan ngayon, ayusin na natin. We need to surrender our time to the Lord. Say, Lord, sa araw na ito, sa oras na ito, kailangan ibigay ko ang tama. Magpuri ako at gawin ko ang nararapat. Hello mga kapatid. We need to offer our time to the Lord. We need to give time to God. Time to pray, time to worship, time to do the will of God. Sabi po ng salita ng Diyos sa John chapter 9 verse 4, that as long as it is the day, we must do the work of Him who sent me. Night is coming when no one will work. So sayang naman ang mga pagkakataon, sayang naman ang time na sinasayang natin sa walang kabuluhan. So kailangan, if we want to experience the miracle and promise ni Lord, kailangan i-offer natin yung time natin. Yung sumunod, yung talent natin. Amen. Yung talent, we need to surrender to the Lord. We need to offer. Ang daming tao na talented, skillful, magagaling, pero sinasayang nila yung time nila, sinasayang nila yung talent nila sa walang kabuluhan, sa makabunong bagay. So if we want to experience yung promise ni Lord, we need to use our talents for the will of God. We need to use our talents para mapurihan ang Diyos, for the glory of God. We need to glorify God with our own skill. Sa lahat ng kagalingan natin, lahat ng mga skill natin, hayaan natin ang Diyos ang mapurihan, hindi ang physical natin. Hindi tayo po ang may glorify, hayaan natin that for the glory of God. Amen. Amen. And then yung treasure. Yung treasure, we surrender, sabi niya, I urge you in view of God's mercy to surrender your body as a living sacrifice. Kahit din yung mga treasure natin, ang daming milyonaryo, ang daming maraming pera, maraming ari-arian, pero sinasayang nila yung mga pera nila. Sinasayang nila sa walang kabuluhan. So if we want to be corrected and if we want to experience yung grace and miracle of God, God want to surrender din. Hayaan natin na purihin natin sa Diyos, ang ating Panginoong Diyos, sa ating mga treasures, sa ating mga kayamanan. Amen. Hallelujah. Okay. So, at yun sabi niya, do not conform any longer to the pattern of His word, but by the renewing of your mind, and you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ma-experience natin yung perfect will ni Lord. Yan, yung first point pa lang, yan ang susi. Surrender our everything to the Lord. Sabi po sa salita ng Diyos sa Deuteronomy 10 verse 12, sabi po dito, and now Israel, what the Lord your God asks for you to fear the Lord your God, to walk in obedience, to walk in obedience to Him, to love Him, to serve Him with all your heart, to love your God with all your heart and with all your soul. So yan ang hinahanap ng Diyos sa atin. Lahat tayo po mga nilalang ng Diyos, lahat pa tayo mga nalilikha ng Diyos.
God is, yung hinahanap niya sa mga Israelites, what does the Lord ask for you? To love what is the Lord your God? To walk in His ways. We need to live and walk in the way of God. To serve Him, to love the Lord our God with all our hearts. Hallelujah. So, to fear the Lord in obedience. In obedience, kailangan, pag may surrender na natin ang ating buhay sa ating Panginoon, kailangan natin na we need to fear the Lord with all our heart. We need to walk in His ways. Amen. Kasi sabi ng Diyos sa Matthew 7:21, not everyone says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Hindi lahat ng mga nagsasabi sa akin, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But he who does the will of God, he who does the will of my Father which is in heaven. Yan, yung mga lang gumagawa, yung mga total surrender ang buhay nila sa Lord, yung mga gumagawa sa mga kalooban ng Diyos, sila lamang po ang maka-enter sa arihan ng Diyos. Hello? So, to love the Lord, to fear the Lord in obedience, loving God, and to serve the Lord. Hallelujah. So, yan po ang very important matters na kailangan natin na para ma-experience na natin yung pagpapala ng ating Panginoon. Point number 2 na key to experience yung promises ng ating Panginoon. Sabi niya dito sa point number 2 is set your heart on the things of God. In Colossians chapter 3 verse 1, since then you have rest with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated in the right hand of the Father. So since then you have been raised with Christ. Ibig sabihin, kahit anong situation natin, kahit ano ang buhay natin, tayo po ay makasalanan, tayo po ay maraming pagkukulang, tayo po ay hindi maganda ang mga living testimony natin. Pero sabi niya, we are raised with Christ. We surrender our everything. So since we surrender our life to God, set our hearts on things above. If we set our hearts on things above, maiwasan ang mga pag-iisip natin sa mga hindi maganda dito sa mundo. Maiwasan ang mga depression. Kasi wala tayong magawa kahit kayong mga kapatiran namin dyan sa BGNP, alam namin ang pinagdadaanan. I was with, nung face-to-face, pinupuntahan namin yung BGNP ministry at ang daming nagsishare ng mga situation. So, yan, ang daming mga problema natin. Pero, ang sabi ng Diyos, set your heart on things above. Itaas natin yung mga kay Lord, yung mga sitwasyon at mga problema natin. Hayaan natin na siyang bumilos sa atin. Set your minds, set your minds on things above. Yung mga iniisip natin, hayaan natin, isipin natin ang Diyos ay mabuti. God is good, God is merciful, God is graceful. Maunawain ang Diyos at mapatawarin ang Diyos ay He is a forgiving God. God is forgiving God. If we think on the things above, if we think on the goodness of God, if we think in the grace of God, yan, maiwasan ang mga pag-iisip, maiwasan ang depression, maiwasan ang mga bagay-bagay na nagpapalaylo sa ating spiritual, sa ating pananampalataya, dahil na naiisip natin ang Diyos ay He never leave us nor forsake us. Amen. So we need to set our hearts, our minds, yung mga isip natin sana surrender din sa ating Panginoon. And then point number 3, the last point, sabi po dito in Matthew chapter 18 verse 21, yung point number 3 is Christ-centered life. Christ-centered life. We need that our life, si Kristo sana ang sentro ng ating buhay. Sabi niya sa verse 19, again, I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For 2 or 3 gathered in my name, there I am in the midst of them. So sabi po dito, again, I tell you, si Jesus ang nagsasalita dito, sabi niya na, truly I tell you, that if 2 of you on earth agree about anything,
they ask for, if they agree, ibig sabihin, if they have a fellowship, if they agree about anything, na ang center ng kanilang agreement, center ng kanilang worship, center ng kanilang ginagawa, yung 2 or 3, ibig sabihin, yung family mo, yung kayo, friends mo, or anuman ang mga agreement or ano ang kasama mo, pag ang sentro ng ating buhay is sabi no, it will be done by my Father in heaven. Yung verse 20, yan ang sinasabi na dito na for where 2 or 3 gathered in my name. So ito, there I am with them. Nandyan yung presence ni Jesus. So if ang buhay natin is Christ-centered, sabi niya ni Jesus that I am in the midst of them. Very important in our life, if we want to experience His favor, His grace, and His promises, ito, kailangan sentro ng ating buhay is walang iba sana kundi si Kristo. Yan sana ang inuuna natin. Sabi niya, I am in the midst of them. The presence of Jesus is very important in our life. The presence of Jesus is very important in our family. The presence of God, Jesus Christ, yung presensya ng Panginoon is very important. Daming taong, maraming ari-arian, maraming friends, pero pag wala yung presence si Jesus, nagulo, nariribok po namin Ilocano. Hello, nag-Ilocano ang pasit. Pero nawa mga kapatid dyan sa mga Katagalugan, very important yung presence si Jesus sa ating buhay, yung presence si Jesus sa ating pamilya, ang presence si Jesus sa ating, kahit dyan sa BGNP, ang mag-manifest sana yung presence ni Lord sa inyo lahat dyan. If there is the presence of Jesus, there is love, there is joy, there is peace, there is humbleness, there is obedience. Hallelujah. We experience supernatural things in the presence of Jesus. Hello? In Philippians chapter 1 verse 21, even Apostle Paul sabi niya, for to me to live is Christ and to die is gain. Kung ako lang ang tatanungin niyo, ako ay mamuhay lamang kay Kristo. At pag ako ay namatay na, may gain, may rewards. Kasi si Jesus ang sentro ng ating buhay. So kung ako ang tatanungin niyo, for to me to live is Christ. I'm living, walking and doing the will of Jesus. Hallelujah. Christ-centered life. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 19, verse 17, sabi po dito, therefore if anyone is in Christ, is a new creation. The new has come, the old has gone, and the new has come. Hallelujah. And even in verse, if anyone is in Christ, if we are living and walking with Christ, sabi dito, the old has gone. Ano man ang mga kasalanan natin, ano man ang mga na-file na case sa atin, ano man ang mga nagdaanan natin, sabi niya, if we are living and walking with Christ, the old has gone. Hallelujah. The old na mga ugali natin na hindi maganda, nawala na yan, sana yan. Hello? And the new has come. We are new creation of Christ. We are born again, or ibig sabihin, may pagbabago na sa atin kasi we are living and walking with Christ. We are living with Jesus Christ. Hello mga kapatid? Amen. Hallelujah. So, in Philippians 4:13, sabi po dito, I can do all things through Christ who give me strength. So if we are living and walking with Christ, our life is changed. Our life, the old has gone. Hindi na ikaw yung dati. Paglabas nyo na sa tulungan, mga kapatid, sa pigitan, hindi na kayo yung dati na kilala nila. Yan ang i-claim natin. Paglabas nyo dyan sa mga pagbalik nyo sa iyong mga tahanan, may pagbabagong buhay na sana. Yan ang i-claim namin. At kayo mga kapatiran na may mga family sa ibang lugar, pagbalik nyo, hindi kayo na bumalik sa dating buhay nyo, kundi umenter kayo na sa worship places. Hello, you are all welcome in the churches natin, sa Believers in Christ Fellowship, nationwide, buong Pilipinas at buong mundo. May mga Free Believers churches po mga kapatid. Kaya yan ang i-claim natin mga kapatid. Sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Yung strengthening ang magpapalakas sana sa atin if we are living and walking in the presence of Jesus, ang magbigay lakas sa atin. Lakas loob para tayo po ay
kahit may mga pinagdadaanan, walang imposible sa ating Panginoon. Sabi ko kanina, may short testimony. Okay lang ba? May time? Hallelujah. Hallelujah. May 5 minutes pa. May short. Okay, so may short testimony ako regarding, hindi ko akalain na may mga sitwasyon din. I don't understand, but now that I'm ministering to the BGNP, God opened my eyes. Kasi in the other years, bigla na may na-receive ako, may natanggap akong summon. At ako din ay may case that I am facing in this time. Hindi pa tapos yung kaso ko. Dahil yung nabili na lupa at house and land, yung bumili ay kapatiran namin sa church. This is a short testimony that the Lord proved yung promise niya sa akin. Ang ginawa niya, dahil nabili na foreclose for long years, almost 10 years na dilapidated yung bahay, na foreclose ng Pag-ibig yan, mga kapatid. At binili, nagbigyan mo sa katapatiran namin, na sabi nila, sige, Pastor Winston, we will offer it free. Pag malinisan nyo, gawin natin na mission center. Yan po. Gawin natin mission center at yung 700 square meter, yung 250 square meter, we will donate to the church. So dahil it is a donation, so lininisan namin, inayos namin yung bahay, pero hindi namin walang isip na angkinin yung mga ari-arian, inayos namin, inibox namin, kinarton namin, at nung pumunta yung may-ari, itinurn over me lahat ang mga gamit na nalinis, pero yung mga iba, dahil inanay na naipurmi ang amin. Sinunog namin yun. Pero ngayon, after na turn over namin, masaya yung may-ari na dati, biglang nag-file siya ng complaint against us na theft. So theft ang kaso ko. That in my heart, wala akong isip na magnakaw kasi ako ay pastor. Pero nandyan na. At ang problema, hindi namin yung sekaso. Yung isang attorney ng yung former may-ari, hindi wala po problema. Pero last minute, nung pumunta kami sa attorney, sabi niya, 30,000, yan ang babayaran nyo. Wala kaming pera noon. Kaya yan, may hindi humapol yung counter affidavit ko. Pero tinawagan ko yung kilala namin na attorney, sabi niya, sige Pastor Winston, walang problema. Ako nang maging attorney mo. Ay ihabol natin pag humabol yung counter affidavit, wala kang babayaran sa akin. Ako ang magtayo sa iyo kasi alam ko na wala kang kasalanan. So yan, wala kang babayaran sa filing fee, sa counter affidavit, at lahat ng personal appearance for the glory of God. So yan, every time hinabol niya pero hindi umabol, kaya may warrant ako. Pero yung bill na 10,000 na bayaran ko bayaran namin para ang sabi ng attorney, sige, wala kang pera, ako na ang magbayad. Glory to God. At yung tao sa bahay na yung nag-bid, after that he refunded. Yung time na yan, talagang problematic ako. Pero yung attorney mismo ang gumawa ng paraan para bayaran niya. Pero yung may-ari na bumili ng house and lot, siya ang nagbayad ng 10,000 kasi wala akong pera. No? Pero ngayon I'm facing case. Kaya mga kapatid, basta magpatotoo tayo lamang sa ating Diyos, walang imposible sa ating Panginoon. And I pray that yung next hearing namin, madismiss sana yung case ko. Hello? Hallelujah, for the glory of God. Yan din ang pinagdadaanan ko, mga kapatid. Pero alam ko, pag right ang heart natin, right ang mind natin, i-sentro natin ang ating buhay sa ating Panginoon, walang imposible. He will never leave us nor forsake us. Hallelujah. In Colossians chapter 3 verse 17, sabi ko dito, whatever you do in words or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to the Father through Him. Hallelujah. Whatever we do in words, sa mga pagsasalita, hindi sana magpasakit sa mga kapatiran, sa family, kundi whatever we do in words,
let it be a blessing and let it be for the glory of God. Lahat ng ginagawa natin, hayaan natin na si Jesus Christ ang may glorify. Hallelujah. And last but not the least, ang conclusion natin mga kapatid, Hebrews 13 verse 15, sabi ko dito, through Jesus therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruits of our lips, that openly profess His name, and do not forget to do good and share with others, for which such sacrifice that God is pleased. So ito, through Jesus therefore, through Jesus the center of life, the giver of life, the way, the only way, the truth, and the life. Siya po ang tunay na daan ng kaligtasan ng lahat ng mga gustong maligtas. Through Jesus, therefore, let us continually offer. Ibig sabihin, continually, tuloy-tuloy sana yung ating pananalangin. Tuloy-tuloy sana yung panampalataya na hindi tayo sana maglaylo sa faith natin sa Lord. Yung mga pananalangin natin, so yung mga worship na natin, yung mga ginagawa natin na kalooban ng Diyos, we continually offer to God the sacrifices. So, gustunin ng Diyos na makita yung sakripisyo natin. Amen. So, yung oras natin na mag-Bible study, yung oras natin na magpuri, yung oras natin na ibigay natin sa Lord sa Kanya, let us continue offer to God the sacrifices. Yung sacrifices, yung time, yung talents, and yung treasure natin, hayaan natin na center is Jesus Christ. At yan, ma-experience natin. Sabi niya dito, the praises, the fruits of our lips and openly profess. Verse 16, do not forget to do good. Hindi natin sana kalimutan na. Kasi ang daming may mga na-encounter namin na yung nasa BGNP sila, okay lahat, okay ang panalangin, pero paglabas nila sa BGNP, yan, nakalimutan nila yung mga pangako nila. Ang akala namin pumunta sila sa church, hindi na. Pumunta lang, nag-testimony, nagpasalamat lang. Pero ngayon, nawala na, hindi sila na pumupunta sa church. Sayang naman. Ngayon, yung iba bumalik sa BGNP. Sayang yung pagkakataon mga kapatid. So, hopingly that this word na i-share ko, na-share na through the guidance and revelation ng Holy Spirit, nawa makapagbigay sa atin ng kalakasan, kaliwanagan, at lalong-lalo na ma-experience natin yung grace at miracle ng ating Panginoon. So, let us continually offer to God the sacrifices of praise. And verse 16, do not forget, hindi natin sana makalimutan lahat ng mga goodness of the Lord. Hindi natin sana hindi natin sana kalimutan ang mga pangako natin. And sabi niya, to do good, to share with others, such sacrifice, yan ay God is well pleased. Amen. Pag ma-please natin ang ating Panginoon, ma-experience natin yung himala niya. Ma-experience natin yung presence niya to guide us and to open doors and favor and blessing. So yan po ang aking na-share. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Ako po ay nakapag-share, nakapag-ministro sa inyo. By the way, thank you din. Kami po ay hindi, for this time, nandito po kami sa Bulanao, Tabuk City. Ongoing po yung training orientation seminar namin dito sa DTC Training of Teachers Orientation. Si Sister Joanne ang kasama na po na nag-assist dito sa church natin dito sa Bulanao, Tabuk. Thank you very much at hopingly na after yung 2 o'clock na makabalik kami sa Santiago for the Sunday service. So praise the Lord. Maraming salamat Sister Connie. Maraming salamat sa kayo mga kapatiran at bago ko po i-end, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah Jesus, we give the highest praise and adoration to you, O God. Thank you so much, Father, for this privilege na ang lingkod mo po ay nakapag-ministro sa mga kapatiran namin sa BGNP, lahat ng mga brothers and sisters namin na nakikinig sa mga salita mo at lahat ng mga nakinig dito. It's my prayer, O God, that be the one to work upon each one. Be the one to open door of your blessing upon each one. Hindi ko alam kung ano yung mga cases, ano ang sitwasyon, pero walang imposible sa iyo, Panginoon. Lord, I pray
na tuparin mo ang mga pangako mo sa mga anak mo, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, yung mga nakulong na injustices, Panginoon. Ikaw nawa ang kumilos sa kanila. At Lord, yung mga nabago ng buhay, makita mo yung puso nila. I pray for a miracle, open doors of your blessing. May provide ang pangangailangan ng mga pamilya nila doon sa kanilang mga tahanan. May provide din ang pangangailangan nila, pagbayad nila sa attorney, or open a way, Panginoon. May mga public attorney, Panginoon, na makatulong sa mga lahat ng mga nakapila ng kaso nila, Panginoon. In your will, O God, makita mo yung sakripisyo, yung pagpakumbaba nila, Panginoon, at grant, O God, a favor, and Lord, let deliverance be upon yung mga kapatiran namin. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Maraming salamat po sa mga revelation ng mga salita mo, Panginoon. In Jesus' name,